Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard. Huwag na pakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, August 4, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Pangulong Marcos dumating na sa India para sa 5 araw na state visit. Mga pasaherong naaberya sa cashless payment sa MRT, bibigyan ng libreng single journey ticket. Miyembro ng Philippine Air Force na ospital matapos tuklawin ng ahas sa Villamor Air Base. Sobrang murang motorsiklo? Mag-ingat sa talon ka sa modus babala ng pulisya. Fun activities sa birthday ni Eldar the Wizard. Idinaos sa pamosong amusement park sa bansa. At sa showbiz, biggest kapamilya stars, nagningning sa GMA Gala. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Dumating na sa New Delhi, India, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa 5 araw na state visit. Ayon kay Marcos, mahalaga ang pagbisita sa isyung pangkalakalan at depensa, lalo't India ang ika-4 na pinakamalaking ekonomiya sa mundo. Pasado 2:00 ng hapon local time ngayong Lunes, lumapag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa New Delhi, India para sa kanyang 5 araw na state visit. Mainit na sinalubong ang Pangulo kasama si First Lady Liza Marcos ng Indian officials. Target ni PBBM sa kanyang kauna-unahang pagbisita ang makapag-uwi ng mga konkretong kasunduan, kabilang na ang pag-aangkat ng murang gamot mula sa India. I want this visit to bring concrete benefits to the people, such as more affordable medicine and greater connectivity and food security. It is incumbent upon us now more than ever to maximize the opportunities in trade and investment with the world's 4th largest economy. Kasama sa tatalakayin ay ang magiging epekto sa India-Philippine trade ng rekomendasyon ng Department of Agriculture na itaas ang taripa sa bigas at pansamantalang itigil ang importasyon nito. Ang India ang top exporter ng bigas sa buong mundo, kabilang sa Pilipinas. Plano ng DA, unti-unting itaas ang taripa sa imported na bigas mula 15% paakyat sa 25%. Ito ay bilang proteksyon sa mga lokal na magsasaka na magsisimula ng mag-ani sa susunod na buwan. We intend to explore these by charting a plan of cooperation across a broad spectrum of shared interests, from defense to trade, investment, health, pharmaceuticals, connectivity, agriculture, tourism, and many other areas. Target rin ng Marcos administration na mapalakas ang ugnayang pandepensa ng dalawang bansa. Kasunod yan ng makasaysayang Joint Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Mas marami pa tayong gagawin mga exercises and activities with the Indian Armed Forces. August 5, nakatakda ang bilateral meeting ni PBBM. Katapat sina Indian Prime Minister Narendra Modi at Indian President Draupadi Murmu. Nagbabala ang Philippine Space Agency sa posibilidad ng pagbagsak ng debris ng rocket ng China sa ilang bahagi ng Palawan. Kasunod ito ng kumpirmadong paglulunsad ng Long March 12 rocket ng People's Republic of China ngayong araw, August 4. Mula yan sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenchang, Hainan. Nasahang babagsakan debris sa 21 nautical miles mula Puerto Princesa sa Palawan o sa layong 18 miles mula sa Tubataha Reef Natural Park. Ilang minuto matapos ang anunsyo, may namataang object mula sa langit ang isang residente sa Rojas, Palawan. Gayunpaman, hindi pa beripikado kung ang namataang bagay o debris ay may kinalaman sa naturang rocket launch.
Mas bumilis ang pila ng mga pasahero sa MRT3 dahil sa pagpapatupad ng cashless payment option gamit ang e-wallet at credit o debit card. Pero may ilang commuters na nakaranas ng aberya. Kaya bilang pampalubag, bibigyan ng Department of Transportation ng libreng single journey ticket ang mga pasaherong maaberya. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Tap dito, tap doon. Hindi na lang single journey ticket o beep card ang pwedeng gamitin sa MRT stations. Isang linggo matapos ilunsad ng Department of Transportation at pamunuan ng MRT ang cashless payment. Marami sa mga commuter ang napabilis ang transaksyon. Here I can just use my phone, scan the QR code, and get inside. It saved me 10 to 15 minutes of falling in line. Pag rush hour po, inaabot siya ng 30 to 1 hour pagpila pa lang. Pero ngayon po, since pwede na pong gamitin yung GCash na card or yung app mismo, mabilis na lang po siya. Isang tap lang, diretso na sa sakayan. Isa ito sa fast lanes na makikita sa mga MRT3 stations. Fast lane, ibig sabihin, hindi nyo na kailangan pang pumila ng pagkahaba-haba sa ticket office o di kaya naman ay mag-load ng inyong beep card dahil gamit lamang ang inyong mobile phone na may e-wallet app o kaya debit o credit card. Itatap nyo lang yun dito, makakapasok na kayo at mahahabol nyo pa ang inyong tren. Kung e-wallet app ang gagamitin, pumunta sa commute icon. Pindutin ang agree at next buttons at lalabas na ang commute QR code na inyo ring isascan sa MRT machines. Pangamba nga lang ng ilang pasahero. May konting delay lang po siya sa machine, very short lang po. Siguro pagka-tap mo, maglo-loading lang siya mga 3 to 5 seconds. Signal lang kasi magiging problema mo. Sa pilot run ng sistema, may ilang mga system error ang naitala. Kabilang na ang hindi mascan na e-wallet o card sa exit points at mga na-overcharge kapag magta-tap out. Paliwanag ng e-wallet app. Ang ibabawas po kasi ng GCash, ma'am, 28 pesos po. Pero kung ang pamasahe lang po natin, 20, ibabalik po ng GCash yun. Automatic po yun. Pag exit na po, ayun na po yung babalik. Simula ngayong Lunes, August 4, magbibigay ang DOTR at MRT ng free single journey tickets na may halagang 28 pesos na maximum fare sa istasyon para sa mga pasaherong makararanas ng tap-out system error. Humingi naman ng paumanhin si Transportation Secretary Vince Dizon sa mga aberya at tiniyak na patuloy ang pag-upgrade ng cashless system. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano. Iminumungkahi ng ilang pribadong kumpanya na isailalim rin sa rehabilitasyon ang mga paliparan sa Bicol, Davao City at Siargao ayon sa Department of Transportation. Kinumpirma ni Transport Chief Vince Dizon na nakatanggap ang kagawaran ng Bundled Airport Unsolicited Proposal. Mula yan sa Gokong Way Group at Philinvest Group para sa naturang rehab projects. Pero giit ni Dizon, sisimulan na ng pamahalaan ang pagsasaayos ng mga naturang paliparan sa Biyernes, August 8 bago pa man maaprubahan ang naturang proposal. Sakaling lumusot, ipaubayan na anya ng gobyerno ang konstruksyon ng 3 paliparan sa 2 kumpanya. Target ng DOTR na palawakin sa 750 ang passenger capacity sa Siargao Airport mula sa 200 lang ngayon. Ngayon, magiging times 3 po ang capacity. From 200, mahigit times 3 to 750 seating capacity. At makikita naman natin ngayon, makikita nyo, napakaganda nitong plano, napakaluwag na, napakaganda ng disenyo. So ito po, iga-groundbreak na po natin. Magsisimula na tayo ng construction dito sa Biyernes. Good news naman para sa mahilig magbiyahe, binawasan na ng pamunuan ng NAIA ang parking fees sa paliparan mula sa 1,200 magiging 600 na overnight parking na lang para sa mga kotse. Ayon sa pamunuan ng NAIA, kailangan lang ipakita ng mga pasahero ang kanilang boarding pass bago ito maka-avail at bayaran. Para naman sa mga bus, mula 2,400 pesos, so 1-2 na lang ito. At sa motorsiklo naman, 240 pesos. Epektibo na ang bagong parking fees ng NAIA simula August 1. Sa ibang balita, pinag-iisipan ng pambansang pulisya na bumili ng mga armas na hindi nakamamatay bilang pangresponde ng kapulisan upang maiwasang mapatay ang mga suspect sa krimen. Ayon kay Police General Nicolas Torre III, kabilang sa ikinukonsiderang non-lethal weapons ang plastic baton, pepper spray at taser.
Lumabas ang pahayag kasunod ng insidente ng pamamaril ng isang pulis sa Pavia, Iloilo nitong weekend kung saan tinamaan ng isang lalaking nag-aamok habang may hawak na patalim. Sa ngayon iniimbestigahan na ang pulis na namaril pero giit ni Torre, suportado pa rin ng pambansang pulisya ang naturang pulis sa likod ng kanyang intensyon sa pamamaril. Mas gusto namin bigyan siya ng benefit of the doubt dahil siya talaga ang nandun. Kaya suportado namin siya hanggang sa ngayon sa paggamit ng baril sa okasyon na yun. Sa ngayon ay suportado namin ang aming pulis sa kanyang ginawa. Unless that there be evidence of great irregularity. Formal ng hiniling ng House of Representatives sa Supreme Court na baligtarin nito ang deklarasyong unconstitutional ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Giit ng Kamara, wala silang nilabag kaugnay sa 1-year ban sa pag-initiate ng impeachment. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Pinababaliktad ng House of Representatives sa Supreme Court ang nauna nitong desisyon nitong July 25 na idineklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Paliwanag ni House Speaker Martin Romualdez. This is not an act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House. Binigyan din ng House Speaker ang kapangyarihan ng mababang kapulungan kaugnay sa impeachment. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Umapila rin sa SC ang ilang grupo na baliktarin ang kanilang desisyon. Para sa Philippine Constitution Association of PhilConsa, dapat reviewin ng maingat ang desisyon dahil sa posibleng paglabag sa ilang prinsipyo ng konstitusyon. Para naman sa faculty members ng De La Salle University Department of Political Science, pinapahina ng Supreme Court decision ang checks and balances ng gobyerno at hindi dapat magpadala ang SC sa political pressure. Sa Miyerkules, August 6, nakatakdang magdesisyon ng Senado kung ano ang magiging tugon ng kapulungan sa SC ruling. Ang aking prinsipyo is to follow the Constitution. At sinabi ng Constitution natin na ang Supreme Court is the final arbiter pagdating sa mga issues on Constitution and constitutional matters. No? Now, my position is we don't need to actually convene as an impeachment court to decide on whether or not we will submit ourselves to the decision of the Supreme Court. Kapwa sinabi nila Gatchalian at Villanueva na sila'y nakikipag-usap sa ilang dati at kasalukuyang justices para tiyaking aligned sa konstitusyon ng kanilang magiging desisyon. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Samantala, buhay pa rin ang pag-asa ni Senate Minority Leader Vicente Soto III na hindi ibabasura ng Senado ang desisyon ng Supreme Court na ideklarang unconstitutional ang impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Kasama si Soto sa 4 na senador na pumirma ng draft resolution na nagsasaad ng opinyon ng dating SC judges kung paano maipagpapatuloy ang impeachment sa kabila ng pagdeklara ng Korte Suprema na unconstitutional ito. Para kay Soto, sa desisyong ito ay tinanggalan ng SC ang importanteng option para sa mga susunod pang impeachment case. Why was option 3 placed in the Constitution? Ask the constitutionalists, ask them why they placed it there. Because it has to have, the impeachment has to have something like that. It's not a shortcut, but what we call in basketball, fast break. Why? Why is the reason for this? What if the president is selling us to China? You cannot impeach him right away. You must remove him from office right away. Best gift ever! Yan ang reaksyon ni 1979 Miss International Melanie Marquez matapos matanggap ang regalo ng kanyang anak na si Miss Universe 2023, Michelle Dia. Hindi makapaniwala si Marquez nang makita ang replika ng kanyang Miss International crown na ninakaw ilang taon na ang nakalilipas. Mahigpit na niyakap ng mag-ina ang isa't isa bago isinuot muli ni Marquez ang corona at nag-selfie kasama si Dia. Kwento ni Di, tinulungan siya ni Miss Universe Philippines Executive VP
Voltaire Tayag na maisakatuparan ang replica project. Si Melanie Marquez ang ikatlong Pinay na nakasungkit ng Miss International title at ang pinakabatang nag-uwi ng corona sa edad lamang na 15 years old. Corona na? Yung corona ko? Paano niyo nakuha? Ang ganda naman ito. Wow. Last year lang. Susunod, sobrang mura ba ang motorsiklo? Mag-ingat po sa talon kasa modus, babala ng pulisya. At fun activities sa birthday ni Eldar the Wizard, idinaos. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Nagpapagaling na ang isang tauhan ng Philippine Air Force matapos matuklaw ng isang ahas sa loob mismo ng Villamor Air Base. Isang oras lang bago ang paglipad ni Pangulong Marcos mula doon kaninang umaga. Natagpuan ng ahas na pagapang-gapang sa mga halamanan. Ilang metro lang ang layo mula sa eroplano ni PBBM malapit sa Maharlika Lounge. Agad na hinuli ang naturang ahas at inilagay sa isang sako. Nasa maayos naman ng kondisyon ng Air Force staff matapos mabigyan ng anti-tetanus shot habang napag-alamang hindi makamandag ang naturang ahas. Ayon sa Air Force, paitingin nila ang pag-check sa lugar upang maiwasan ang ganitong insidente. Mag-ingat sa ilang mga nagbebenta ng motor sa social media sa napakamurang halaga. Babala ng pulisya, talamak ngayon ang talon, kasa, modus. Kung ano yan, alamin sa Balitang A to Z ni Kim Salinas. Pagbili po namin sa motor, maganda po talaga yung presyo, mababa lang. Kumbaga parang nalabat first sight nga kami sa motor eh. Ang labat first sight na iyan ni alias Rani sa nabiling murang motor na uwi sa mapait na pagsisisi. Nabili niya sa marketplace sa social media ang motor sa halagang 28,000 pesos lamang. Automatic na 2019 model at parang brand new ang itsura. Pero nung papalitan na niya ang certificate of registration nito, dito na nagkaproblema. Nalaman po din namin sa police station na ang pinaka-case po talaga ng mga gantong mga motor is mga talunkasa po talaga. Biktima si alias Rani ng talunkasa modus. Ito yung mga second-hand na motor o sasakyan na tinakasa ng original buyer ang hulugan nito at sa halip, ibinenta sa iba ng mura. Sa kaso ni alias Rani, tinangay ng seller ang kanyang bayad pero may balanse pa pala ang motor. Ang daming nagbebenta ng talunkasa ng motor. Kaya yun yung lesson ngayon, no? Kapag mura talaga yung binibiling motor, ibig sabihin parang may hidden issue. Lahat ng mga talunkasa ay inire-report ng motorcycle dealer sa PNP Highway Patrol Group kaya nakatimbre ito bilang hot motor. Sa datos ng Rizal Highway Patrol Team, simula Enero nitong taon ay may nahuhuli silang 2 motor na talunkasa kada linggo. Upon verification, nalaman natin na matagal na, halos 1 taon na hindi nababayaran yung sasakyan. Kaya hinold natin or inimpound natin. I-check muna sa PNP HPG kung may kaukulang papeles ang bibilhing motor. Meron tayo mga motorcycle vehicle clearance section, meron din po sa Kamkrame yung ating MBCD, para po malaman natin kung ito ay produkto ng karnap o mga naka-alarmang sasakyan. No? Ayon sa PNP HPG, mabilis lang ang proseso ng pagkuha ng clearance ng motor para malaman kung legit ang papeles nito o hindi. Dagdag pa ng mga otoridad, huwag madaliin ang mga transaksyon para hindi masayang ang pinag-ipunan para sa bibilhing motor. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sisipa ng halos 2 piso kada litro ang presyo ng ilang produktong petrolyo simula mamaya araw ng Martes, Agosto 5. Kasunod yan ng inilabas na abiso ng mga oil companies ngayong Lunes. Piso at 10 sentimo kada litro ang itataas sa presyo ng gasolina. Piso at 20 sentimo naman kada litro ang sa diesel, habang piso kada litro ang sa kerosene. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ang taas presyo ay bunsod ng paghahanda ng mga kumpanya ng krudo sa epekto
ng ipinataw na sanction ng Estados Unidos laban sa Russia, Iran at European Union nang maghigpit ang mga naturang bansa sa Russian oil exports sa gitna ng giyera nito kontra Ukraine. Tiniyak ng kampo ng negosyanteng si Atong Ang na masasagot ang mga akusasyon laban sa kanyang pagkakaugnay sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Kasunod ito ng mga reklamong isinampa laban kay Ang matapos ikanta ni alias Totoy bilang mastermind ang pagkidnap at pagpatay sa mga naturang sabungero. Itong Biyernes sa August 1 nang maghain ng kasong murder at serious illegal detention ng isang kapatid ng isa sa mga missing sabungero laban kay Ang. Samantala, nadagdagan pa ang hinihinalang human remains na nakuha sa lawa ng Taal sa Batangas sa gitna ng patuloy na paghahanap ng mga labi ng missing sabungero ayon sa Philippine National Police. Kasama sa mga natagpuang tila mga buto ng tao ang ilang kagamitan tulad ng jacket, tsinelas at kwintas. Ayon sa PNP, sa ilalim sa DNA testing ang mga naturang gamit at iko-cross-match sa mga profile ng mga nawawalang sabungero. Iimbestigahan ng Philippine Army ang pagkasawi ng isang bagong sundalo habang isinasagawa ang traditional reception ceremony sa mismong headquarters ng 6th Infantry Battalion sa Datupiang, Maguindanao del Sur. Ayon sa militar, pansamantala munang tinanggal ang 21 sundalo kabilang ang 2 opisyal na sangkot sa pagkasawi ng 22-year-old na si Private Charlie Patigayon habang gumugulong ang investigasyon. Samantala, umatras na ang kaibigan ng nawawalang beauty pageant contestant na si Catherine Camilon bilang testigo sa kaso nito. Ayon sa PNP, natakot umano ang kaibigan ng biktima sa kaligtasan ng kanyang pamilya kaya hindi na itutuloy ang pagtestigo. Gayunpaman, tiniyak ng PNP na handa silang magbigay ng proteksyon sa mga tetestigo sa kaso ni Camilon. Naging extra special ang Moonlight Parade at fireworks show sa sikat na amusement park sa Laguna nitong weekend dahil sa birthday celebration ng kanilang beloved character. At special guest pa ang former PBB housemates at stars ng series na Ghosting na sina Fiang Smith at JM Ibarra. Arat na sa balitang A to Z ni Lane Garcia. The magic is everywhere, lalo na sa Enchanted Kingdom. Sabayan pa yan ng bonggicious birthday bash ni Eldar the Wizard, ang pangunahing karakter sa pinakasikat na amusement park sa bansa. Dinaluhan ito ng daang-daang mga bata at kids at heart nitong Sabado, August 2. May fun rides, free concert, performances at activities. Merong nagpapa-face painting, habang ibang kids nag-enjoy sa coloring. Special guest ang stars ng I1 TV series na Ghosting at PBB Gen 11 housemates na sina JM Ibarra at Fiang Smith na nagpakilig sa mga manonood. Hindi rin mawawala ang birthday wish for Eldar the Wizard. Ang wish ko sa kanya is he continues to be magical. He continues to be part of everyone's enchanted story. Na kahit bata ka, matanda ka, sa inyong mga kwento, sa inyong mga litrato, sa inyong mga social media post. Inabangan din ang fabulous Moonlight Parade ni Eldar the Wizard, kasama ang iba pang EK characters. At syempre, ang grand finale, ang timeless magic fireworks show para sa talaga namang wonderful celebration. Para sa balitang A to Z, Lane Garcia. Sa aming pagbabalik sa showbiz, biggest kapamilya stars ng nigning sa GMA Gala 2025. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Kabilang ang biggest kapamilya stars sa mga nagningning sa GMA Gala 2025 nitong weekend. All out sa pagrampa sa carpet ang stars ng It's Showtime at Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia.
Buksaan sa blue carpet ang nagagandahang mga bituin sa GMA Gala Night 2025 na ginanap sa Pasay City nitong Sabado, August 2. Kabilang sa mga rumamba ang ilang kapamilya stars gaya ni na It's Showtime host Vice Ganda na unkabogable sa kanyang royal blue gown. Eyes on her naman sa see-through black long gown ang nag-iisang diyosa ng Philippine Entertainment, Ann Curtis. Present din sina Ryan Bang, Ogie Alcacid, Jackie Gonzaga, Darren Espanto at Jong Hilario. Habang ang ex-housemate ng PBB Celebrity Collab Edition hindi rin nagpaka-vogue sa rampahan. Shining and shimmering si Mom Clarice de Guzman. Stunning in rosy red and white si Shuvi Entrata. Cloud Kiss-inspired gown naman ang gear up ni Esnir Ranolio. Ang big winner na sina Brent Manalo at Mika Salamanca slay sa kanilang all-white OOTD. Inabangan rin syempre ang pagrampa ng fashion icon Heart Evangelista together with her husband, Senator Chiz Escudero. Samantala, good vibes naman ang pagbablog ni Nakapuso Primetime King and Queen Dingdong Dantes at Marian Rivera sa event featuring their kids Zia and Sixto. Star-studded night talaga! Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Basta first time sa buhay natin, masasabi nating memorable yan. Pero ang isang ito, bukod sa hindi malilimutang karanasan, may isa ring mahalagang bagay na natutuhan. Ano yan? Panoorin sa nakaka-GV na video. Kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi, sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ng replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ngayong gabi ay mula sa isang political philosopher na si Thomas Paine. Ang sabi ni Paine, "Sino mang walang pananagutan ay hindi dapat pagkatiwalaan." At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako po si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.